bata, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo upang maging maayos at masaya ang ating pag-aralan ngayong gabi. Inaanyahan ko ang lahat na tumayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Gabayan mo po sana kami sa aming bagong aralin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Mari na kayong umupo. Magandang gabi, aking mga bituin sa karunungan. Ako nga pala si Binibining Marianity Santo, ang inyong guro sa asignaturang Pilipinong 4. At pwede ninyo akong tawaging Binibining Marian. Ngayong gabi, mayroon akong ihahanda sa inyo. Hindi ito pagkain, kundi kaalaman. Sino ang lumiban ngayon sa klase? Wala. Magaling. Ngayon mga bata, bago tayo tumuloy sa ating aralin, mag-ehersesyo muna tayo. Alam niyo ba ang saging-saging dance? Hindi po. Ayos lang yan. Ngayong gabi, tuturuan ko kayo kung paano sumayaw ng saging-saging dance. Tingnan niyo muna ang gagawin ko at pagkatapos sasabayan ninyo ako. Handa na ba kayo? Opo. Saging-saging, mangga-mangga, banana-banana. Lagyan ng pinya, kondensada, mansanas. Biguin, chop, 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 lahat ng prutas. Pag sumasamahin, pag halo-haloin. Wow! Naiintindihan ba ninyo? Opo. Ngayon, inaanyahan ko ang lahat na tumayo. Pagbilang ko ng 3, sasabayan ninyo ako sa pagsayaw. Handa na ba kayo? Opo. 1, 2, 3. Saging-saging, mangga-mangga, banana-banana. Lagyan ng pinya, kondensada, mansanas. We going chop, 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 lahat ng prutas. Pag sumasamahin, pag halu-haluin. Oh! Isa pa nga. Saging-saging, mangga-mangga, banana-banana. Lagyan ng pinya, kondensada, mansanas. We going chop, 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 lahat ng prutas. Pag sumasamahin, pag halo-haloin. Oh! Wow! Ang huhusay ninyo! Enerhiya pa lamang ninyo, pasok na. Ngayon, bago kayo umupo, gusto ko munang makita ang inyong pinakamagandang ngiti. Ngunit, hep, 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 hindi tayo gagamit ng bibig, kundi ang ating mga mata. Pagsabi ko ng shine eyes, gaganito tayong lahat. Handa na ba kayo? Opo. 1, 2, 3, shine eyes! Wow! Ang gaganda ng inyong mga ngiti gamit ang mata. Ngayon, maaari na kayong umupo. Mga bata, mayroon akong 4 na lintuntunin na dapat inyong sundin. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa guro. Pangatlo, huwag makipag-usap sa oras ng talakayan. Panghuli, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot o may tanong. Ano nga ulit ang 4 na lintuntunin? Umupo ng maayos. Makinig sa guro. Huwag makipagtalastasan sa oras ng talakayan. Itaas ang kamay kapag gusto sumagot o may tanong. Maliwanag ba yun, mga bata? Opo. Ngayon, bago tayo tumuloy sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin tungkol sa wastong pananalita. Naalala nyo pa ba? Opo. Ano nga ulit ang wastong pananalita? Ito ay tumutukoy sa paggalang kagaya ng paggamit ng po at opo. Tama! Dahil dyan, bibigyan kita ng isang bituin. Tama! Ang wastong pananalita ay nangangahulugang paggamit ng magalang, angkop, o maayos na salita, depende sa kausap.
Halimbawa, kunyari, mayroon kayong nakasalubong na guro habang kayo ay papauwi. Ano kaya ang sasabihin ninyo? Magandang gabi po. Tama! Ngayon naman kung ang kausap ninyo ay lolo ninyo, tama ba na sabihin nyo, "Uy lolo, what's up?" Hindi po. Tama, dahil hindi ito kaya-aya at hindi ito nagpapakita ng respeto. Laging tandaan, kung ang ating kausap ay mas matanda, hindi dapat tayo basta-basta gumagamit ng panalita dahil lang gusto natin. Dapat isaalang-alang natin ang magpapahalaga, maayos at paggalang. Ito ang isang halimbawa ng batang mayroong tamang paggalang at pakikisama sa kapwa. At dito papasok ang ating GMRC na paggalang sa mga nakakatanda at tamang pakikisalamuha. Laging tandaan, isa ito sa ugali nating mga Pilipino na dapat nating dalhin kung saan tayo pupunta. Ngayon mga bata, bago tayo tumuloy sa ating aralin, may tanong muna ako sa inyo. Kung pupunta kayo sa isang kaarawan, ano kaya ang una ninyong sasabihin sa may kaarawan? Happy birthday po. Magaling! Kung ang kausap ninyo ay mas bata o mas matanda, paano nyo kaya siya babatiin? Happy birthday po. Tama, magaling! Ngayon naman, ang ating aralin ngayon, yan ang ating pag-aralan ngayong gabi ang pakibasa nga lahat. Paggamit ng angkop na wika sa salo-salo at pagdiriwang ng kaarawan. Ngayon naman, upang mas malinaw ang ating talakayan, inaanyahan ko ang lahat na basahin ang ating layunin. Nagamit ng angkop na paghahan na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura tuwing may salo-salo at magdiriwang ng kaarawan. Magaling. Ngayon naman, ano kaya ang angkop na wika? Nais kong basahin ninyong lahat ang kahulugan ng angkop na wika. Angkop na wika ay tumutukoy sa tamang pagpili ng pananalita. Depende sa edad, kasarian, kultura, paksa at relasyon sa kausap. Ang angkop na wika, ito ay nangangahulugang pagpili ng panalita depende sa edad, kasarian, kultura, paksa at relasyon sa kausap. Halimbawa, sa nakakatanda gumagamit tayo ng po at opo. Sa mas bata naman, pwedeng casual lang o simple lang. Kung may kaarawan, ano kaya ang ating sasabihin? Hi, bestie, happy birthday o maligayang kaarawan. Sa okasyon naman, kung kaarawan, maligayang kaarawan. Kung Pasko naman, maligayang Pasko. Ngayon, mayroong 5 mahalagang aspeto angkop na wika. Una ay Edad, pangalawa, kasarian, pangatlo, relasyon, pang-apat, okasyon, kultura. Tama.
ito ng angkop na wika? Edad, kasarian, okasyon, kultura, relasyon. Ang una ay edad. Ito ay pakibasa nga ang Batay sa edad ng kausap. Tama. Ang edad ay nangangahulugang batay sa edad ng kausap. Kung mas matanda, gumagamit tayo ng po at opo. Kung mas bata naman, pwedeng casual lamang. Pangalawa namang aspeto ng angkop na wika ay kasarian. Ano kaya ang kahulugan ng kasarian? Pakibasa nga. Batay sa kasarian ng kausap. Laging tandaan na dapat pantay-pantay ang ating pakikipag-usap sa kapwa natin. Hindi natin sila ikukumpara sa kanilang kasarian. Halimbawa, babae o lalaki. Halimbawa, kung kaarawan niya, maligayang kaarawan po, Marco, kung lalaki. Kung babae naman, maligayang kaarawan, Maria. Pangatlo naman ay Okasyon. tama. Guys, kung basahin ninyo ang kahulugan ng okasyon. Oras ng pagdiriwang o pagtitipon. Tama, mayroon tayong iba't ibang okasyon. May kaarawan, salo-salo at may Pasko. Pang-apat naman ay Kultura. basahin nyo nga ang kahulugan ng kultura. Kaugalian at paniniwala ng komunidad. Ang kultura naman ay batay sa ating mga paniniwala. Halimbawa, tayong mga Pilipino ay may paniniwala tayo na kung mayroon tayong matatanda, dapat tayong magmamano. Tama? Panghuli, Relasyon. guys, kung basahin ninyo ang lahat ang lugar ng relasyon. Antas ng kakilala o kalamitan sa kausap. Meron ding iba't ibang relasyon. Halimbawa, kaibigan, kapamilya, at hindi kakilala. Laging tandaan na kahit anuman ang relasyon, dapat mayroon pa ring paggalang. Ano nga ulit ang 5 mahalagang aspeto ng angkop na wika? Edad, kasarian, okasyon, kultura, relasyon. Tama. Ngayon, bakit mahalaga ang angkop na wika? Upang maging magalang sa kapwa. Kung hindi natin gagamitin ang angkop na wika, ano kaya ang posibleng mangyari? Tama, hindi tayo gumagalang sa kanila o hindi tayo nagbibigay respeto sa kanila. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ngayon, mayroon akong ipapakita sa inyo na iba't ibang larawan. Ang gagawin ninyo ay
ating aktibidad ngayon ay dialogue matching type. Meron akong iba't ibang dialogue matching type. Ang gagawin ninyo ay ilalagay ninyo sa mga larawan, sa tamang larawan, ang bawat matching types. Handa na ba kayo? Opo. Sino ang gustong sumagot? Una, ito, ang dialogue na ito ay pakibasa nga. Happy birthday! Sana mag-enjoy ka! Saan kaya ito dapat ilagay? Sa pangalawa ba? Hindi. Sa pangalawa. Tama! Sa pangalawang larawan. Ito naman. Nais kong basahin ninyo. Happy birthday! Saan kaya ito ilalagay? Sa panglimang larawan. Tama! Ang pangatlong dialogue strip naman ay Pangatlo. Salamat po sa regalo. saan kaya ito dapat ilagay? Pangatlo. Tama! Ang galing! Pakibasa nga. Maligayang kaarawan po, Lola. Saan kaya ito dapat ilagay? Kaisa. Tama! Ang galing! Ang huli naman ay Magandang hapon po. Salamat sa pagpunta. saan kaya ito ilagay? Ikaapat. Magaling! Ngayon naman, dahil ang gagaling ninyo sa ating dialogue strip aktibidad, isasabuhay naman natin ito. Hatiin ko kayo sa 3 grupo. At bawat grupo ay mayroong sitwasyon na ibibigay ko. Ngayon, welcome sa ating mini-show na sa aking kaarawan. Hatiin ko kayo sa 3 grupo. Bawat grupo ay mayroong sitwasyon. Pangkat 1, pakikipag-usap sa kaibigan. Pangkat 2, pasasalamat sa tita at tito. Pangkat 3, pagbati sa hindi kilalang bisita. Handa na ba kayo? Opo.
rubric sa ating mini show. Paggamit ng angkop na wika, 20% kalinawan at pagiging organisado, 10% kooperasyon ng grupo, 10% kaayusan ng presentasyon, 10% kabuuan, 50%. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang maghanda. Tapos na ang 5 minuto, pangkat 1, magtanghal na. Magaling. Pangkat 2, magtanghal na. Pangkat 3, napakahusay. Ngayon, dahil ang gagaling ninyo at ang huhusay ninyo, bibigyan ko kayo ng Super Salo-Salo Club. Alam nyo ba yon? Hindi po. Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Power, power, boom! Naiintindihan ba ninyo? Opo. Ngayon, inaniyahan ko kayong tumayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Power, power, boom! Ngayon, handa na ba kayo sa ating pasolit? Umupo na kayo. Maaari na kayo umupo. Ngayon mga bata, kumuha kayo ng isang papel at sagutan ninyo ang ating pasolit. Bago iyan, nais ko munang basahin ninyo ang ating panuto. Unang ang patlang gamit ang angkop at magalang na pahayag na nakaayon sa edad, kasarian, paksa at kultura ng sitwasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Limang segundo, 4 na segundo, 3 segundo, 2 segundo, 1 segundo. Tapos na ba kayo? Ngayon, sasagutan natin ang mga tanong. Pagkibasa nga ang sitwasyon. Sitwasyon. Kaibigan mong lalaki kaedad ang may handaan. Patlang. Diyan magtara na sa pagkain. Ano kaya ang possible answer? Tama! Hi, John Mark. Tara na sa pagkain. Pangalawang sitwasyon naman. Nais kong basahin ninyo. Sitwasyon. Magulang ang nag-usapang salo-salo. Patlang ina sa masarap na handaan. Ano kaya ang sagot? Salamat ina sa masarap na handaan. Magaling! Dahil dyan, bibigyan kita ng isang bituin. Pangatlo naman, Sitwasyon. Bata ang kinakausap mo. Hi,
Happy birthday! Sana mag-enjoy ka. Ano kaya ang sagot? Nalby? Tama! Dahil dyan, bibigyan kita ng isang bituin. Pang-apat na sitwasyon, nais kong basahin ninyo. Sitwasyon, hindi kilalang bisita sa kaarawan. Magandang araw po, salamat po sa paglang. Ano kaya? Magandang araw po, salamat po sa pagdalo. Tama! Dahil dyan, bibigyan kita ng isang bituin. Panghuli, Sitwasyon, Lola ang iyong babatiin sa kanyang kaarawan. Manang, Lola naway maging masaya at magsumpo kayo. ano kaya? Maligayang kaarawan po, Lola. Naway maging masaya at malusog po kayo. Tumpak! Maligayang dahil dyan, mayroon din kang isang bituin. Ngayon naman, para sa takdang aralin, nais ko kayong kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ito. Kumuhit ng isang sitwasyon sa salo-salo o kaarawan, sa ibaba ng inyong guhit, sumulat ng 3 pahayag o pagbati, malinaw at madaling maintindihan, magalang at maayos, ang pananalita, angkop na edad, kasarian, paksa at kultura. Naiintindihan ba? Opo. Ano nga ulit ang takdang aralin? Gumuhit ng isang sitwasyon sa salo-salo o kaarawan. Sa ibaba ng iyong guhit, sumulat ng 3 pahayag o pagbati na malinaw at madaling maintindihan. Magalang at maayos ang pananalita. Angkop sa edad, kasarian, paksa at kultura. Tapos na ba kayo? Opo. Ngayon, inaanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa Panginoon at sa bago naming kaalaman. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dahil ang huhusay nating lahat, bibigyan natin ang ating sarili ng Cardo Dalisay Club. Alam nyo ba yon? Hindi po. Ganito lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bang, bang, bang. Handa na ba kayo? Opo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bang,